Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Dahil ang kawalan ng utang na loob ay madalas nagiging ugat ng ating pagkakasala. Your ungratefulness may cause you to sin. Dahil maririnig natin sa unang pagbasa mamaya kung paano nakalimutan ng bayan ng Diyos na magpasalamat sa Kanya. Sila'y nagreklamo kahit na sila'y pinapakain naman niya. At dahil dito, nagpadala daw ng mga ahas para tuklawin ang mga taong walang utang na loob. Mga kapatid, umpisa natin ang banal na misang ito sa pagbibigay ng kapurihan at pasasalamat sa Diyos. Dahil kahit na gaano kahirap ang buhay, kahit na ikaw ay puno ng lungkot sa iyong puso, kahit na dumadaan ka sa mabigat na sitwasyon, meron pa ring grasya at pagpapala na binibigay ang Diyos sa iyo. Magtiwala ka palagi sa mabuting plano ng Diyos para sa iyo. At para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, muli tayong humingi ng tawad sa Kanya sa mga pagkakataon na tayo'y hindi nagpasalamat sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang kabutihan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawanan, sundin ang loob mo, upang ang pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo ay iyong sambayanan ay umunlad araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inaalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon
ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ikaw ay mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat ng lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtatanghuyan ng mga bilanggo. Ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita, paghasik ay ginawa ng puong gurong dakila, upang tanay sumagana. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa sinulat ni San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinabing, "Hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko." Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan, ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si Ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya, ang pinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si Ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang.
Nagsasalita ako ayon sa tinuturo sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ang buhay ay isang paglalakbay. We know that life is a journey. Pero kung paglalakbay ang buhay, ang tanong, nasaan ka na sa paglalakbay na ito? Nasaan na tayo? Nasa umpisa? Nasa gitna? O baka ikaw ay nasa katapusan na? Aminin po natin, hindi palaging madali ang ating paglalakbay. Amen? Gusto natin, tayo'y nasa paraiso na. Pero madalas, ang ating karanasan, tayo'y nasa disyerto pa. Yan ang tanong, bakit kailangan muna nating dumaan sa disyerto? Kahit na wala po tayo sa Middle East, minsan o madalas nararamdaman natin, para bang tayo'y dumadaan sa mainit na disyerto? Lalong-lalo na kapag pagod ka pero patuloy ka pa rin, disyerto yan. Kapag pakiramdam mo, mag-isa ka lang, kahit na napapalibutan ka ng mga tao, pero walang nakakaintindi sa'yo, disyerto yan. Kapag paulit-ulit ang suliranin sa buhay mo, lubog ka na nga sa utang, kakasakit pa ang iyong anak, nag-aaway-away pa kayo sa pamilya, disyerto yan. Kapag hindi natupad ang plano mo, hindi ka pumasa sa board exam, nawalan ka ng trabaho dahil sa gera sa Middle East, napauwi ka dito sa Pilipinas, iniwan ka ng kalaguyo mo, hindi natuloy yung kasal, disyerto yan. Kapag nawawalan ka na ng gana at pag-asa, yung bang parang gusto mo nang sumuko, disyerto yan. Kailangan nating maunawaan, kasama sa plano ng Diyos, ang dumaan tayo sa ating mga disyerto. At meron tatlong dahilan bakit pinapadaan tayo ng Diyos sa mainit, sa mahirap, at mabigat na karanasan. Here are 3 good reasons why God allows you to pass through the desert of life. The first one is God allows you to go to the desert to purify you. Nililinis lang tayo ng Diyos. Sa disyerto, walang distraction. Walang comfort, walang excess, walang control. Mag-isa ka lang. Sa disyerto, lumalabas ang tunay na laman ng puso ng tao. Sabi nga po sa libro ng Deuteronomy, God led you through the desert to test what was in your heart. Kaya nga po sa unang pagbasa, narinig natin kung paano nagreklamo ang Israel, ang bayan ng Diyos. Kahit araw-araw naman silang pinapakain ng may kapal. Sabi nila, nagsawa na kami dito sa walang kwentang pagkain. Pagkain? Walang kwenta? Nandun ka sa lugar na wala kang pagkukuhanan ng pagkain pagkatapos magrereklamo ka pa? Totoo naman po, di po ba? Lilitaw at lilitaw ang tunay na ugali ng isang tao pag nahihirapan na siya. Amen? Kasi mga problema ay pagpipiga ng ugali ng isang tao. Pero kung hindi natin malalaman ang baluktot, hindi mo yan maitutuwid. Amen? Okay lang na malaman mo yung maling ugali para yan ang iyong itama. Amen? Kaya tandaan niyo po, ang disyerto ay hindi parusa. Ito'y pagsubok. Ito'y paglilinis. Ito'y pagtutuwid. Kaya pinadaan ng Diyos sa disyerto ang bayan niya. Kasi gusto niyang matutunan nila kung paano maging malaya. Kasi kung hindi sila dadaan doon sa disyerto, itong mga taong ito, iniisip pa rin nila ang Ehipto. Ano ba ang Ehipto sa bayan ng Diyos? Ito ang lugar kung saan sila naging mga alipin. Lumabas nga sa Ehipto ang bayan ng Diyos, pero ang karanasan ng Ehipto ay hindi pa rin lumabas sa isip at puso nila. The desert experience will separate us from slavery to freedom. Ang disyerto ang pagitan
mula do sa dati mong buhay, papunta sa bagong buhay na hinanda ng Diyos para sa iyo. Kaya tiisin mo ang pagpapagamot mo. Kahit na alam ko, masakit ang nagdadialysis, mahirap ang nagpapakimo. Kasi ang pagpapagamot mo o pagpapahospital mo, ang maghihiwalay na sa iyo mula sa iyong sakit, papunta sa kalusugan. Ang pagpapatawad mo, yan ang maghihiwalay sa iyo. Sa galit, papunta ka na sa pagmamahal. Ang pagsusumikap mo, ang maghihiwalay sa iyo. Sa iyong mga utang, papunta sa iyong tagumpay at pag-asenso. Hindi ka dadalhin ng Diyos diretso sa promised land. Dadaan ka muna sa disyerto. Kasi hindi lang lugar ang binabago ng Diyos. Kasama ang puso sa binabago niya, sa inaayos niya. Mga kapatid, hindi sapat na makalabas ka sa Ehipto. Kailangan makalabas din ang Ehipto sa iyo. At kung ikaw ay nasa disyerto ngayon, huwag kang matatakot dahil ang iyong disyerto ay ang daan patungo sa kalayaan mo. Amen? Pangalawa, pinapadaan tayo ng Diyos sa disyerto para turuan tayo na mas umasa sa Kanya. God is teaching us to be more dependent on Him through our difficult situations. Sa disyerto, wala kang maaasahan. Wala kasing pagkain, walang tubig, walang kasiguraduhan. Pero pinapaalala ng Diyos, sa gitna ng kawalan, meron pa rin. Sinong nandoon kahit na wala kang nakikita? Ang Diyos, buhay pa rin. Amen? Dahil sabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo, man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Kaya tandaan mo, kapag wala ka ng hawak, dun ka na makakahawak sa Diyos. Tanong ko po sa inyo ito, anong gagawin niyo kapag minsan nakita mong yung cellphone, 10% na lang ang battery niya? Anong gagawin mo? Kapag napansin mo yung iyong battery life, naka-red na, 20%, malapit nang mamatay. Diba? Hahanapin mo yung charger mo. Isasaksak mo dyan sa iyong cellphone. Ikukonekta mo sa kuryente. Napansin niyo po, mga kapatid, buti pa po ang charger, no? Buti pa po ang cellphone, no? China-charge mo. Kinakargahan mo ng enerhiya. Pero bakit pagdating sa iyong kaluluwa, aminin niyo, ang dami sa atin, pagod na ang kanilang puso. Aminin niyo, sabihin niyo sa Diyos, ang inyong mga kaluluwa, tigang na. Pero bakit hanggang ngayon, ayaw mo pa rin kumonekta sa Diyos? Minsan, ubos na ubos ka na, pero ayaw mo pa rin magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, huwag kang matatakot sa Diyos. Hindi ka niya agad huhusgahan. Dahil ang Diyos mapagpatawad, ang Diyos mapagmahal. Amen? May nag-message po sa akin, mga kababayan po natin nandoon sa Middle East, lalong-lalo na yung mga Pilipino po na OFW sa Dubai. At habang nangyayari po itong gera, sila'y natatakot. May nagtanong sa akin, Father, bakit kaya nangyayari ito? Sumagot po ako, bukod po sa dahilan na politika, ang sabi ko po, baka naman ginigising lang tayo ng Diyos. Kasi nakalimutan na nating manalangin, nakalimutan na natin siya. Sabi ko po, tignan nyo na, ngayon nagpuputukan na, may bomba, dasal na dasal kayo, palagi kayong nagdadasal ng rosaryo. In-invite po kasi nila ako na mag-talk kahit Zoom lang. Parang naalala ko nung pandemya, di ba dahil tayo'y takot na takot, nangangamba, hindi tayo makalabas, kahit sa online lang, doon tayo nananalangin. Sumama po ako doon sa kanilang rosaryo. At hindi ko po sinasabi sa kanila, na-inspire ako, lumakas yung loob ko dahil sama-sama kami nagkakaisa sa panalangin. Sabi ko, nag-message ako, di ba, nung walang gera, gala ng gala yung mga tao dyan sa Dubai. Aba ngayon, dahil nagpuputukan, agad umuuwi at bago matulog, nananalangin. Tinuturuan tayo ng disyerto, iwanan ang hindi tunay na mahalaga at kumapit lang sa tunay
na mahalaga, walang iba kundi ang Diyos. Third and last, dinadala tayo ng Diyos sa disyerto para ihanda tayo sa isang misyon. When God gives you a problem, God is exposing you to your purpose. Balikan niyo man po ang Biblia, buksan niyo po ang banal na kasulatan. Si Moses, disyerto muna bago siya naging leader ng bayan ng Diyos. Di po ba? Si David, isa siyang pastol doon sa disyerto bago niya nakaaway, bago niya nakalaban si Goliath. Ang mga kalaban ni David ay mga leon. Tandaan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa disyerto muna siya bago siya nagmisyon at nangaral sa mga tao. Ang disyerto ay hindi parusa. Ito'y paghahanda sa grasya niya. Kaya kung ikaw ay nasa disyerto ng iyong buhay, huwag ka magreklamo. Sana magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Dahil sa disyertong yan, nakabalot ang pagpapala mo. Sometimes, the greatest graces are wrapped in our difficulties, in our challenges. There is also a treasure buried in your desert. Kapatid, kung ikaw ay nasa disyerto ngayon, magulo ang buhay mo, nahihirapan ka, walang direksyon, sana hindi ka mawala. Ikaw ay maghanda. Tandaan mo, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Ikaw ay pinapanday lang niya. Hindi ka rin iniwan ng Diyos. Ikaw ay nilalapit niya sa Kanya. Ang disyerto mo, o mga paghihirap mo, hindi pa yan dulo ng kwento mo. Ito ay simula pa lang ng isang magandang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya dumaan ka sa iyong disyerto na may pasasalamat at pagtitiwala. Lilipas din ang lahat ng iyong pagsubok at kung magtitiis ka at kung mananalig ka, lalabas ka sa disyertong yan na mas malakas, mas mabuti at mas pinagpala. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay sa pamamagitan ng gabay ng Diyos at makakarating tayo sa promised land natin. Amen. Tumayo po tayo. Buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng Kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas naway higit na madagdagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan naway matagpuan ni Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, loobin mo ng dugong binuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit ng paglago ng pananampalataya upang maging makabuluhan para sa sangkatauhan ang kanyang pagpapakasakit. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lungati ng aming kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, sa pagsisikap namin iyong kinalulugdan, ang mga pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Help me find my way. Remember not my sins. Just let me hear you say, I forgive you. I love you. You are mine. Take my hand. Go in peace. Sin no more. You love it all. Father, I have turned my back and walked away, defended on my strife, and lived life my own way. I forgive you. I love you. You are mine. Take my hand. Go in peace. Sin no more. You love it Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapatid, tandaan niyo po ang tatlong dahilan bakit tayo pinapadaan minsan sa disyerto o mga paghihirap ng ating buhay habang tayo'y naglalakbay dito sa mundo. Una, our deserts are there to purify us. Tinutuwid lang ng Diyos ang iyong pag-uugali. Dahil kung hindi ka dadaan sa hirap, mananatili pa rin ang baluktot mong pag-iisip. But secondly, the Lord allows you to go through your desert so that you will depend more on Him. Kung hindi tayo magkakaroon ng problema, hindi natin maaalala ang Diyos. Di po ba? Kadalasan, ang ating mga problema ay pagtawag niya sa atin. Remember that our joys are the whisper of God, and our problems is God shouting at us. Pag ikaw ay naghihirap, tinatawag ka lang magbalik loob sa Diyos. Dahil walang ibang makakapagpuno ng iyong pangangailangan, kundi Diyos lamang. At pangatlo, tayo dinadala sa disyerto ng Diyos dahil tayo hinahanda niya sa isang misyon. Pagkatapos mong malampasan ang pagsubok ng disyerto, doon nag-uumpisa ang iyong katawagan, ang iyong tunay na buhay na pinapagawa ng Diyos. Pagkatapos ng disyerto,
merong pagpapala. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang hamon po sa atin ngayon, kahit na tayo'y nahihirapan, kahit na tayo nalilito, huwag kang titigil na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.